welcome tonight sa ating Night Talk with Pastor Rudy Sumayaw sa atin pong FB Live dito po sa Jesus Our Hope International Assemblies, Dait. Ang session po natin ngayong gabi mga kapatid ay mayroong connection doon sa first session natin last night na about who Jesus is. Pinakilala kung sino si Jesus at ngayong gabi naman ay tutunghayan natin ang continuation ng topic na ito. Tatlong episode po ito. Nasa pangalawa tayo ngayon. Dalawang bagay na nais ng Diyos na ipakita sa atin sa pamagitan ni Jesus. Dalawang bagay na gustong ipakita ng Diyos Ama, unang Panginoong Ama, para sa atin through Jesus Christ. Gagamitin ang Panginoong Jesus dito. So ito yung part who Jesus is. Part 2. Mayroon po tayong text na babasahin dito maya-maya, pero batiin ko muna o kumustahin ang ating mga tagapakinig sa iba't iba pong dako ng ating pamayanan, ng ating bansa, ang iba na sa ibang bansa. Hindi ko na kayo maisa-isa kung saang mga lugar na mga sumusubaybay at mga nakikinig sa atin dito po sa ating nightly live stream, sa ating pong Night Talk with Pastor Rudy. At nawa na sa mabuti kayong kalagayan mga kapatid at kayo'y iniingatan ng Panginoon, masaya ang pamilya, lumalago ang ating pananampalataya at mas lalong lumalakas ang ating kapit sa Panginoon at nagiging fruitful tayo sa pamamagitan ng ating mga pakikinig sa ating pong mga pag-aaral gabi-gabi dito po sa ating live streaming. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Diskussin na po natin ang ating topic ngayon. Ang apat na bagay o dalawang bagay na nais ng Diyos na ipakita sa atin through Jesus Christ. Number 1, Jesus showed us God's love. Jesus showed us God's love. Pinakita ni Jesus ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Mayroong buod na gusto kong basahin muna before that points. Sabi ni Jesus, anyone who has seen me has seen my Father. Yung nakakita na daw kay Jesus ay nakakita na sa Ama. From now on, you do know Him and have seen Him. Yan, mula ngayon. Kilala nyo na siya at nakita nyo na siya. Verse 8 ng John 14, Philip said, Lord, show us the Father and we will be satisfied. Jesus replied, have I been with you all this time, Philip, and yet you still don't know who am I? Anyone who has seen me has seen the Father. So why are you asking me to show Him to you? Nagkakaroon ng konting paliwanagan dito si Philip at si Jesus. Okay, tuloy po natin sa sunod pang verse. Don't you believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I speak are not my own, but my Father who lives in me does His work through me. Just believe what I am in the Father and the Father is in me. Or at least believe because of the work you have seen me do. Yan po ang hinihingi. Ipakita mo sa akin ang Ama, sabi ni Philip. Sabi ni Jesus, ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Matagal mo na akong kasama, Filipe, pero hindi mo pa rin pala ako kilala at hindi mo kilala ang Ama. Ang salitang sinasabi ko ay ito yung salitang sinasabi ng Ama. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. O yan po ang confusing sometimes kung sino talaga si Jesus at sino ang Ama. Ayan, siguro matatalakay nating bahagya, pero ito po ang buod ng ating pag-uusap. At ang Ama ay mayroong dalawang bagay na gustong ipakita sa atin sa pamagitan ni Jesus. At ang number 1 niyan, Jesus showed us God's love. Pansinin natin ang aklat ng 1 John. 1 John chapter 4. Ganito po ang sabi sa verse 9. God showed how much He loved us by sending His one and only Son into the world
so that we might have eternal life through Him. Dito ipinakita ng Ama kung gaano ang pagmamahal niya sa mga tao sa mundo. Pag sinabing world kasi, pag sinabing so love the world, ang pinagpatungkulan po niyan mga tao dito sa daigdig, dito sa mundo. Na ipinakita ang pagmamahal ng Ama sa mga tao sa mundo sa pamagitan ng pagpapadala niya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. This is real love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son, a sacrifice to take away our sin. Hindi po doon sa mahal kasi natin ang Diyos. Hindi yun ang base na mahal kasi natin ang Lord. Dahil lahat ng tao ayaw talaga sa Diyos noon. Natuto lang tayo magmahal kasi nung naintindihan natin yung pagmamahal ng Diyos, nag-exert na tayo, nagkaroon na tayo ng pagmamahal, pagsukli ng pagmamahal kasi naintindihan natin kung paano yung pagmamahal. Dahil ang source of love is God. At ipinakita niya ito kung paano magmahal. Una, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang i-express kung ano ang pagmamahal. Sa inyo po mga notes, wala po ito sa ating outline, 1 Corinthians 13, verse 1 to 7. Pwede niyong basahin ang verse na yan upang maintindihan natin kung ano yung pagmamahal, gaano tayo kamahal ng Diyos. But the best of all, that He gave His only Son, Jesus Christ, upang maging ransom at upang maging tulay, maging pantubos sa atin doon sa ating mga kasalanan. Yan ang sinasabing napakalaki ng pagmamahal ng Diyos. Jesus Christ show God's love to us through Jesus Christ appearance dito po sa mundo upang tayo po itubusin. Yan po ang una. At yan daw ang tunay na pagmamahal na sinasabi. Number 2, Jesus showed us God's power. Ito yung pangalawang gustong ipakita ng Ama sa mga tao o sa atin na sa pamamagitan ni Jesus, ipinakita rito ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ito ni Lord ay sumasa kay Jesus din. Kung maalala niyo po ang verse sa Matthew chapter 28 verse 18, ang sabi po doon ng Panginoong Jesus sa mga alagad niya, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Ibinigay na sa Panginoong Hesus ang lahat ng kapangyarihan. Kaya nga ang sabi niya, kaya humayo kayo. Ipangaral niyo ang salita ng Diyos sa lahat ng bansa. So and so, sinabi niya po yan. All power in heaven and in earth ay na kay Jesus. Okay? So, Jesus showed God's power. Kaya nga, sa pamamagitan ni Jesus, letter A, He healed the sick, the layman and blind. Yung lalaking may sakit, bulag, may kapansanan siya. Tingnan natin kung anong ginawa niya rito. News about him spread all over Syria. And people brought him all who were ill in various diseases, those suffering severe pain and demon-possessed, the epileptics, and the paralyzed or the paralytics, and He healed them. Sari-sari mga sakit po dinala sa Panginoong Hesus. Basta may sakit, pinagagaling ni Lord. Walang may sakit na dinala kay Lord na hindi niya pinagaling. Doon nagkaroon ng manifestation kung gaano kakapangyarihan ang Panginoon. Ipinakita dito ni Jesus that God is really powerful. Yung mga sakit-sakit na yan, maliit na bagay lang yan. Yung mga evil possessions na yan, may mga masamang espiritu, maliit na bagay lang yan. Kayang-kaya po ng Diyos na palayasin yung mga masamang espiritu. Kayang-kayang pagalingin yung mga may sakit. Ang mga sakit pati rito mga kapatid at kaibigan, hindi yung mga karakaraniwang sakit. Yung mga mahihirap, paralyzed. Isipin mo kung paralyzed. Kung tuyo na ang kamay at ang paa at nakaganyan na lagi sa iyong dibdib, parang hawak-hawak. Tinuturo na ng mga daliri mo yung dibdib mo dahil paralyzed ka na. Dahil siguro nung hindi ka po paralyzed, tinuturo mo sarili mo na magaling ako, mahusay ako,
Hindi ako nagkakasakit, hindi ko kailangan ng Diyos. Kung ngayon nung na-paralyze ka, nakaturo na lahat sa iyong kamay mo. So, joke lang. Pero may mga ganong pangyayari. Ano po? But, gaano man kahirap yung sakit, gaano man kabigat, gaano man kaakyot, kayang pagalingin ni Lord. Ano? Sa susunod natin itong mga iba pa. Lahat ng sakit, pinagaling ni Lord. Number 2, He cast out, o letter B, He cast out evil spirits. Yung mga masasamang espiritu, pinalalayas niya. Pag sabing cast out, parang itinatapon niya lang na walang kalaban-laban. Parang basura lang na itinatapon ni Lord yung mga masamang espiritu. Hindi man lang makapalag, hindi makakontra. Ganun po katindi ang kapangyarihan ng Panginoon na ibinigay sa Kanya. Kasi, Jesus Christ is God. Medyo argumentative po yung topic na yan, lalo sa mga hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Siguro, sa mga susunod, tatalakayin natin yan para mas malinaw po sa atin. But, tonight, pinapakita na kahit ang mga evil spirits, kayang palayasin, kayang itapon, kayang i-cast out ni Jesus dahil sa kanyang matinding kapangyarihan na pinagkaloob ng Diyos sa kanya, ng Ama. He cast out evil spirits. Then, letter C, He performed miracles. A furious squall came up, and waves broke over the boat. Ito po yung inabot sila ng masamang panahon, parang may bagyo sa gitna ng dagat, na sinisiklot na ng mga alon yung bangka. At si Jesus noon ay natutulog doon sa bangka. Nang hindi na makayanan ng mga alagad, yung tindi ng alon, na mukhang malulunod na sila, ayaw pa nilang mamatay, ginising nila si Jesus. And Jesus rebuked the wind, and the wave, quiet, be still. Dito po yan sa Mark chapter 4, verse 37 to 41. Tumigil ang alon, tumigil ang hangin, tumahimik ang dagat, nang nirebuke ni Jesus yung unos. Powerful. May tao ba nakakagawa ng ganyan? Mayroon ka bang taong nakakakilala niyan na ganyan? Wala niyan dito sa lupa. Walang ganyan. Si Jesus lang ang mayroon niyan. Because Jesus Christ is powerful. All authority in heaven and in earth has been given to Him. According to Matthew 28 verse 18. All power. So Jesus Christ came, pumunta po siya dito upang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Wala pong taong mayroong ganyan. Walang taong nakapagpatigil sa bagyo. Walang taong nakapagpalayas ng kahit ilang evil spirit. Walang taong kahit anong sakit napagagaling. Si Jesus lang. Kasi, He is the Son of God. Okay? He is the Son of God. Balik doon sa tanong, who is Jesus? He is the Son of God. Nasa kamay niya ang kapangyarihan para magpalayas ng mga masamang espiritu at mag-perform ng mga miracles according to Mark chapter 4 verse 37 na kinote natin kanina. Pati hangin, pati alon, sumusunod sa kanyang utos. Then letter D, He raised the dead. Yung patay, kaya niyang buhayin. Tingnan natin. Jesus called in the loud voice, Lazarus, come out. The dead man came out, his hands and feet wrapped. May balot pa ang mga paa at ang kanyang mga kamay with strips of linen and a cloth. May cloth pa, may mga tela pa around his face. Nababalutan yung mukha niya ng cloth. Jesus said to him, take off the grave clothes and let him go. John chapter 11, verse 43 to 44. 4 days nang nakalibing si Lazaro. Maliban doon, ibinurol pa siya ng more or less 4 days. Almost 1 week na siyang patay.
Kaya siya masama ng amoy. Sabi ni Maria at Marta na kapatid niya, Panginoon, kung bubuksan natin yan, masama na po ang amoy niyan kasi matagal ng patay. Sabi ni Jesus, pag binasa mo yung kabuuan ng chapter, kung maniniwala lang kayo at mananampalataya kayo sa akin, then you can see the glory of God. Makikita nyo ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos, nagre-release ng kapangyarihan, ng kamangha-mangha. Because God is wonderful. God is unlimited, miraculous. Makikita nyo ang kaluwalhatian ng Diyos kung mananampalataya lang kayo at susunod. Kaya sumunod si Maria at Marta. Pinag-utos, bubuksan ang nitso. Siguro tinibag yung harapan ng nitso. At nung natibag na yung harap ng nitso, sinabi ni Jesus kay Lazaro, nandoon patay na, nakaburol o nakalibing na, Lazaro, lumabas ka. Lumabas si Lazaro. Buhay na buhay. May mga tali pa ng linen, white linen. Sabi ni Lord, pakawalan niyo siya. Kasi nakatali pa ng mga linen. Inalis yung mga tali. Buhay na buhay si Lazaro. Ipinakita dito na si Jesus, ang Panginoon, is able to raise the dead. Meron ba kayong kilalang ganun kapangyarihan kahit doktor? Hindi kayang kontrahin ng COVID virus ang ating Panginoong Hesus. Hindi kaya siyang i-dominate o kontrolin ng mga masamang espiritu. Hindi siya pwedeng kontrolin ng masamang panahon. Hindi siya kayang kontrolin ng kahit na anumang mga iniisip nating sagabal. Why? Because Jesus Christ is God. Jesus Christ is powerful. All power in heaven and in earth has been given to Him sa ating Panginoong pinaglilingkuran, Panginoong Hesus. So ito po ang good news na gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayong gabi. Dalawa lang muna. Jesus showed God's love to us. Jesus Christ showed God's power to us. Nagdududa ka pa ba sa Panginoong Hesus? Who Jesus is in your life? Lahat ng miracles kayang gawin ni Lord. Walang hindi kasi He is all-powerful. Kaya niya yan. Kaya siya sinabing Diyos. Mayroong konting conflict pag inisip ng karaniwang tao. Diyos ang Ama. Diyos din yung anak. Di na iba sabihin pa, Diyos ang Holy Spirit. Paano sila naging Diyos? Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay full of miracles and supernatural works? At ang Diyos ay, sabi diyan sa banal na kasulatan, walang pasimula at wala ring katapusan at walang imposible sa Kanya. Kung naniniwala ako diyan sa tatlong bagay ng walang pasimula, walang katapusan at walang imposible, ito bang sabihin natin ang Diyos Ama ay Diyos, itong anak ay Diyos, ang Holy Spirit ay Diyos? Di tatlo ang Diyos. Maaring mali yung pagkaintindi natin. Ang basa dyan, Father, Son, Holy Spirit, God. Because there is only one God. But there is three manifestation. Mayroong three manifestation. Doon sa creation, ang hayag na hayag doon, yung Ama, create yung lahat ng bagay. Nagmamasid sa mundo, yung Ama, Diyos. Panahon ni Moses, yung Ama, si Jehovah, o si Yahweh, si Elohim, siyang gumabay upang makalabas sa Egypt ang Israel. Pero sa time ng redemption, ginamit ng Ama ang kanyang bugtong na anak na ang sabi, nagkatawang tao. Nagkatawang tao. And yan sa John 1:1,
Nang simula ay ang salita. Sa Genesis chapter 1, andun din yung salita. Nagkatawang tao ang salita. Sa John chapter 1 verse 14, at nanirahan sa ating kalagitnaan ang salita, nagkatawan tao. Yung Diyos nagkatawan tao, nanirahan sa kalagitnaan natin. Ano daw si Christ? Diyos nagkatawan tao. Mayroong three manifestations. Ang purpose kaya nagkatawang tao upang tubusin tayo sa kasalanan, upang hanguin tayo sa kaalipinan ng kasalanan. Kung hindi yan ang dahilan, walang magkakatawang taong anak. Parang yung Old Testament lang, yung ama. Hindi kailangan yung anak kasi walang tutubusin. So nagkatawang tao ang Diyos upang mayroong tumubos. Pero yung nagkatawang tao, hindi pwedeng sabihin tao lang. Naniniwala tayo yung Jesus Christ is man, a complete man, and God. Yan po ang pagkaiba. Ang ibang mga teologo, ang ibang mga manampalataya, ang ibang mga relihiyon, sinasarahan tao lang. Yung lang ibang klase na yan. Lang. Pag mayroong lang, close, wala, more or less, no more, no less. Pero ang totoo sa Bible, si Jesus Christ, tao at Diyos. Maghanap ka ng taong nabuhay maguli nang namatay siya. Yung pinatay na intensyon, gaya ng si Christ doon sa cross, intentionally pinatay, pinako sa cross, halos mawalan ng dugo. On the third day, nakaprophesy, mabubuhay maguli, nabuhay. Mayroon bang ganyan? Si Muhammad, hindi nabuhay. Si Hitler, hindi nabuhay. Ang mga emperor, hindi nabuhay. Ang kilala mga leader sa buong mundo, walang nabuhay maguli. Jesus Christ only rose again from the dead. Because, truly, He is God. Yan, okay? Kung hindi lang tayo i-redeem, hindi tayo tutubusin, hindi kaya magkatawang tao yung Diyos na manirahan sa gitna natin, na naghayag nito mga dinidiscuss natin. Kaya pagka kinas out na yung masamang espiritu, layas kasi kilala ng mga masamang espiritu. Diyos yan eh. Yung nature, kilala ng nature. God created everything. Kilala nung bagyo, kilala nung hangin. Sino ito? Kilala niya yung Diyos. Kaya pag sabihin, tigil, tigil. No, di po ba? Because He is the creator of everything. God is the creator. And bago pa mag-umpisa, sabi, before everything exists, sabi ni Lord, ako nandun na. Bago si Abraham, sabi ni Jesus Christ, ako na nga, ako na. Andun na siya. Before Abraham, so imposible yan. Kaya siya nagalit yung mga Hudyo sa kanya kasi sabi, kailan ka lang sinilang tapos sabihin mo, bago pa si Abraham, andyan ka na. Very complicated po mga kapatid. Si Jesus Christ ay before pa si Abraham, sabi niya, ako na nga, andun na ako. Dati na ako. So, wag na natin masyadong habain ito. Mga sulyap lang ito mga kapatid. Kung ano itong ini-introduce ni Lord, pinababaw niyang mabuti ang mga explanation, ang kanyang mga sinasabi, upang maintindihan ang ating mga maliliit na pagkaintindi bilang tao. Hindi kayang ipasok sa utak natin ang pagiging great, ang pagiging kalakihan ng Diyos, na walang paumpisa at walang katapusan. Wala ka pa, andyan na siya. Napakatagal na. Wala na tayo, andyan pa rin siya. Paano mong ipapasok sa iyong maliit na isip at maliit na puso ang kabuuan kung sino ang Diyos? Kung sabihin niyang Father and Son and Holy Spirit is one God, ay anong pakialam natin? Anong magagawa natin? Nothing. Di po ba? At pag sinabi niyang ganyan, kung hindi mo kayang maintindihan, ito ini-explain ng bahagi at unti-unti na makakaya lang ng ating isip. Pero hindi natin pwedeng ipadlak, hindi yan Diyos. Wala naman tayo magagawa kahit magreklamo tayo. Bakit? Baka next year, patay na nga tayo. Di nga natin kayang mabuhay ng walang hanggan. Di natin sure kung next week, patay na tayo. Wala tayong control. Still, ang nasa control, still our Lord Jesus Christ. Okay? So, panghawakan na lang natin
Kung anong sinasabi sa banal na kasulatan, pag sinabi nitong Jesus Christ is God, di God. Pag sinabing si Jesus Christ tao, di tao. Ibig sabihin, taong Diyos. Pagka-Diyos. At ito nahayag ang mga ilang importanteng bagay na pinakita rito sa pamagitan ni Jesus na ito'y mga katangian kung sino ang ating Panginoon. So, in-explain dito, mahal na mahal tayo ng Diyos. Ang Diyos mayroong pagmamahal. So, in response to this presentation ng ating Panginoon Jesus, mahal na mahal tayo ng isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aayaw ka pa ba? Huwag na tayo doon kay Satanas na puros pandaraya lang. Tinatakot tayo may COVID, mamamatay ka na, babagsak ang economy, paano ng anak mo wala rito, paano ng kabuhayan mo, paano ng future mo, bibigyan ka ng panic, ng takot, gawa ni Satanas yan mga kapatid. Huwag tayong tumingin sa COVID, huwag tayong tumingin doon sa mga kahirapan, tingnan natin ang kalakihan ng Diyos natin. Because to God, nothing is impossible. Nothing is impossible. Kayang lutasin ng Panginoon yung lahat ng komplikado sa daigdig. Kayang tugunin ng Diyos ang mga imposible sa buhay mo kasi anak ka ng Diyos. At nilalang ka niya at sumusunod ka sa Kanya. Ang kastigo, ang palo, ang salot, pumunta yan dyan dahil may dahilan. Ang dahilan yan, kasalanan ng tao na ayaw magsisi, ayaw tumalikod sa kasalanan, ayaw magbago, ayaw sumunod sa Diyos. Kaya iyan, inaalaw ni Lord yung curses, kung may mga curses, may mga sumpa, may mga karamdaman, may mga epidemya, may mga pandemic, upang ipakita sa tao na hindi nila kayang i-justify at ipagtanggol ang kanilang sarili. Hindi nila kaya. Mayroong iisang Diyos lang na pwedeng kumontrol niyan, pwedeng patigilin niyan, pwedeng tunawin niyan. Kaya itong mga sample na to, isang cast out lang, evil spirit. Cast out, tigil. Isang salita lang, bagyo, tigil. Isang salita lang yung patay na buhay. Para patunayan sa mga tao at sa atin po na ang Diyos nating pinaglilingkuran, matapat, nagmamahal, kayang patunayan ang lahat ng sinasabi, at most of all, secured tayo sa Kanya. Secured tayo sa kamay ng Diyos. Mga kapatid, kung nasa Diyos ka na, huwag ka nang bibitiw. Secured ka. Kahit dumaan ka sa bagyo at kahirapan, secured ka. God will bless you to that. Mag-pray tayo. Panginoon, salamat sa katapatan mo sa bawat isa. Sa pag-discuss namin dito sa maikling topic, mayroon kang pinatunayang dalawang bagay. That God showed His love to us. And God showed His unlimited power upang ipakita sa amin na wag na kaming mag-alinlangan pa tulad ni Filipe. Wag na kami mag-alinlangan pa. Ang Diyos namin ay walang limit. Ang Diyos namin is most powerful, a great God, the omnipotent God. Salamat po, Panginoon. Sa lahat ng titiwala sa iyo, iingatan mo at pagpapalain. Thank you, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. Sa mga bago pa lang na naka-attend, kapatid at kaibigan, mga mahal naming nanonood, kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon na iyong Panginoon at tagapagligtas sa buhay mo, iimbitan kitang tanggapin mo siya ngayong gabi. Hindi relihiyon ang iyong tatanggapin. Ang tatanggapin mo, ang offer ng Diyos na pagmamahal sa iyo para ikaw ay maligtas, para mayroon kang forever, para mayroon kang future na walang hanggan, hindi sa impyerno kundi sa piling ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Inaanyayahan kitang tanggapin mo siya sa iyong buhay bilang Panginoon mo at tagapagligtas, ikaw at ang iyong buong pamilya. Ang gagawin mo lang, manampalataya ka sa Kanya na mayroong Diyos, na nagmamahalan Diyos sa iyo, na mayroong pag-asa ang buhay. Tanggapin mo siya as your Lord and Savior, sapagkat walang ibang tagapagligtas ng iyong buhay at ang iyong kaluluwa kundi ang Panginoong Hesus lang. Sabi sa aklat ng Juan, chapter 1, verse 12, those who accept Him, to them He gave power to become sons and daughters of God.
sila ng mga nag-isampalataya sa kanyang pangalan. So, yan po ang pinanghawakan natin na sinabi ng Panginoon. At isa pa, sabi niya, i-commit natin ang ating mga buhay. Commit our lives to God. Talikuran natin mga kasalanan, pagsisihan natin, at sabihin natin, Panginoon, baguhin mo ang aming buhay. 2 Corinthians 5:17, those who are in Christ Jesus are now new creation. All things, yung mga lumang bagay, mga kasalanan nagsilipas na, nandito sila, pawang bago na. Kasama ka doon, kapatid. Gaano man kalalim at kadami ng kasalanan mo, pagsisihan mo, talikuran, isuko mo sa Panginoon, babaguhin ka ng Diyos. Kung ikaw may gumon sa bisyo, gumon sa droga, gumon sa alak, iba pa mga bisyo, masamang ugali, masamang gawi, at iba pa, kayang-kaya kang baguhin ni Lord kung i-allow mo, kung papaintulutan mo ang Diyos ay gumawa sa buhay mo. Pero pag hindi mo pinaintulutan, hindi nakikialam ang Diyos sa ayaw maniwala sa Kanya. Si Satanas ang gugupo sa iyo hanggang sa huli ibulid ka sa impyerno. Pero hindi yan ang plano ng Diyos. Gusto ng Panginoon, pagpalain ka kasi mahal ka ng Diyos. Ang plano ng Panginoon, i-bless ka, maging satisfying ang pamilya, ang buhay mo, at maranasan mo ang mga pangako ng ating Panginoon. Kung yan ay minithin ng iyong puso ngayong gabi, ituloy-tuloy mo na yan. Ngayon, anak ka na ng Diyos. Tuloy-tuloy ka sa panalangin at sa pamumuhay ayon sa sinasabi ng ating Panginoon. So pagpalain ka ng Diyos kung yan ay iyong desisyon. Ano po? And wag nating kaligtaang i-like ang ating FB page. At pagka ganito po mayroon tayong mga live streaming, i-invite ko po kayo, mag-invite kayo ng iba at i-share nyo po yung mga tungkol po dito sa ating mga napapanood. Mapapanood nyo pa po yan kasi naka-imbak lang po yan doon sa ating page. Naka-imbak lang yan. Pwede nyo mapanood dyan uli. Ano po yung mga video natin. So mag-initiate din po tayo ng mga watch party. Halimbawa nanonood tayo, kung may mga internet kayo, mag-watch party kayo or mag-share kayo, o i-invite nyo yung mga friends nyo para sila po ay mabinipisyuhan, mapagpala sila ng Panginoon at maintindihan nila yung plano ng Diyos dito sa mundo at sa atin po mga pamilya at sa atin po mga individuals. Ano po? So, ang nightly event po natin dito, tinatawag nating Night Talk with Pastor Rudy. Kaya nag-usap-usap lang po tayo dito, pero may matututunan tayo. Mayroong mabuting kwento ang ating kwento. Kaya mayroong magandang kwento, mayroong kwenta ang ating pinag-uusapan. Mayroong kwenta. Hindi po chismis o sayang lang. Ano? Okay. So, yan po ang ating, may isa pa tayong binabantayan sa atin pong YouTube channel. Nilagay po natin doon yung mga testimonies, mga encouragement na iba pa. Bisitahin nyo yung ating YouTube channel at isubscribe nyo po. Pag bumisita kayo, isubscribe nyo, ituro nyo sa ibang mga friends nyo kasi may mga magaganda po silang mapapakinggan doon, mani-discover doon. Yun naman po ay free para sila po ay mabenepisyo. Pwede makakuha kayo ng mga records doon para ipadinig nyo sa iba, para ma-bless din po sila. Ano mga kapatid, ano po mga kaibigan, yan po nilagay namin doon sa ating YouTube upang mabenepisyuhan po, ma-enjoy nyo po yung ating mga inimbak doon, mga nilagay doon, para po yun sa inyo. I-enjoy nyo po yun. Mga blessing po ni Lord yan para sa inyo. Ano? So pagpalain kayo ng Panginoon. Gusto ko po kung ipag-pray bago tayo magtapos ngayong gabi sa atin pong night talk. Let's pray. Panginoon, akin pong dalangin lahat ng sumusubaybay, nakinig, nag-abang, at nag-take note, nag-invite, nagbigay ng panahon ngayong gabi. Akin pong dalangin, Panginoon, pagpalain mo po sila, ang kapayapaan
at ang pagsama mo, Panginoon, sa kanilang sinsirong puso ay tumubo, Panginoon, at ma-enjoy po nila, Lord. Ang kapayapaan mo at kapangyarihan ay maranasan po nila sa kanilang buhay, personal at sa pamilya, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga prayer request. Kung may karamdaman man, Panginoon, in Jesus' name, Panginoon, abutin mo po sila, bigyan ng guidance, bigyan ng kagaanan ng isip, karunungan, upang ang lahat ng mga struggles, lahat ng pagsubok ay kanila pong madampasan ng magaan at kaaya-aya na nagtiwala po sa iyo, Panginoon, at naramdaman nila at naranasan, nakita nilang mayroong pagkilos ang Diyos sa buhay nila. Bless them, Lord. Ang mga nasa panganib, ingatan mo, Panginoon. Ang mga naghahanap, Panginoon, ng trabaho, pagpalain mo sila at makasumpong, Panginoon. Thank you, Lord. All requests belong to God. Sabi mo, Panginoon, kasi mayroon kang gagawin sa kanilang mga dinudulog sa iyong prayer request. Sa iyo po ang aming papuri, sapagkat ikaw po ay tunay na matapat at tumutugon sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And God bless you all, mga kapatid at kaibigan. Hasta la vista, brothers and sisters. Peace and blessing be with you all in Jesus' name. Amen.